Sino ang so ganun, agad biglang gising yun, no, ginulat. Sino nakakaalala ng last topic natin kay Pastor Boji? Nakadalawang part 1 and part 2. Ano po ang title ng Not My Will. Amen. Hallelujah. So we encourage pa rin po yung mga hindi nakadalo live. So we encourage pa rin po kayo na bisita po kayo sa aming page para mapanood nyo po yung mga last preaching natin, plus yung mga last praise and worship natin. Amen? Amen po. So, not my will. Hallelujah. Talagang natataon niya, napapanahon niya sa bawat isa. Alam niyo po, may mga taon talaga na may mga preaching, ay mukhang pinapatama na ata ako ni Pastor Boji. Paano niya nalaman to? Si Kuya Will. No, hindi pala si Kuya Will. No, not my will. No. Ang ganda na hindi naman nanguhula yung mga pastor natin. But ang banal na spirito, yung Diyos talaga nangungusap sa atin. Amen? So, hindi talaga walang coincidence na yung mga mensahe, talagang natataon. Amen? Amen. Hallelujah. So, sa araw na ito, talakayin naman natin, syempre, yung sino ba rito yung parabang may puso pa rin na bilang isang bata? Sino ba rito yung isip bata o pusong bata? O may tumaas agad, no? So, sa umagang ito naman po, ang ating title ay Kingdom Greatness and Heart Like a Child. Uy, maganda yan. Bata talaga naman. Sinong gustong-gusto ang bata rito talaga? O yung maging katulad ulit ng bata? No, napapansin natin, no? Ang technology ba o yung cosmetic, no? Pinipilit natin maging isang bata talaga. No? Talagang nag-i-invest talaga tayo na maging isang kagaya ng bata. Gusto natin bumata, no, physically. Pero sa umagang ito, ang mensahe ng ating Panginoon, gusto niya maging kagaya tayo, no, yung puso natin na kagaya ng isang bata. Amen. So makapagbukas po tayo sa aklat ng Matthew, chapter 18, verse 1 to 3. Sa English po, ganun din po sa mga kapatid na nandyan sa online, buksan po natin ang ating Bible. No? Maganda talaga, pati kayo, even dumalayo, nakikipag-participate po kayo. Amen? At that time, the disciple came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" Verse 2, He called the little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like the little children, you will never enter the kingdom of heaven." Sa Tagalog naman po, nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Maraming salamat, Panginoon, sa salitang ito. Hallelujah. Kaya sabi ko kanina, ang sarap maging bata. No, sino yung mga naka-attend nung devotion natin? Di ba? Talagang tumatak sa atin dun, ano yung mga kinamangha ni Jesus Christ noong time na disciple siya. No? So isa to, no? Talaga namang ang mga yung mga disciple talaga ng Diyos natin, no? Si Jesus Christ is talagang maraming mga time na sila mismo nagtatanungan na mas mataas ang grades ko sa'yo. Talagang maraming mga time na pati yung faith nila dumaan talaga sa pagsubok. So, dito naman po makikita natin, no, talaga na yung mga disciple na to, no, na ang ganda na pag-aaralan natin to sa devotion, lumalalim tayo doon, na nagtatanungan sila, no, na Panginoon, di ba? At itong mga disciple na to nagtatanungan, sino ba yung dakila? No? Sino ba yung talaga bang pinakadakila doon sa kaharian ng langit? And then, ano ba yung mga concern ng mga disciple dito noong time then? Who will be the greatest? Sino yung pinakadakila? Sino ba yung susunod, no? Sino ba yung mangunguna? Yung, kumbaga, sa pag-aaral natin, di ba, talagang chine-check na natin kung first honor tayo, no? Sino ba yung magiging in charge, di ba? Sino ba yung mag-rule sa iba? Amen? So dumating talaga itong mga disciple na to. Parang nagkakaroon sila ng question and then parang competition na nagtatanungan na, hindi, no? Di ba dumating na sa atin yun, no? Sa isang sitwasyon na nagtatanungan na tayo, sino ba ang maiiwan dito or sino ba ang itatayo, no, sa music? Lagi akong active ako sa music. Pastor Jacob, Pastor Boji. Di ba? Ako na ba ang next na magpo-worship leader o ako na ba ang
ang next na magli-lead ng music. Amen? So habang sila nga ay nagtatalo-talo at nag-uusap-usap at nagtatanungan, kinuha nga, ito yung time na kinuha ni Jesus Christ, ay isang bata at hinarap sa kanila. 'Di ba? Kung kayo, sabi niya, kung kayo hindi magiging katulad ng batang ito at hindi kayo nagbabago, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Di syempre, natulala na naman yung mga disciple ni Jesus Christ noong time na yun, na parang, teka muna, parang di ba? Pagkatapos ko mag-ministry na nag-decide ako mag-follow sa'yo, tapos bigla kukuha ka lang na bata, di ba? Di ba tayo may mga gano'n na gustong-gusto natin maging example tayo sa isang community, no? Eto sa hindi naman natin tinataas, eto talaga, no? Si Kuya JP, no? Halimbawa lang, no? Ay talaga, gustong-gusto mo, di ba, yung nagagamit ka by example, no? Kung hindi kayo magiging kagaya ni Kuya Zach na ganito, hindi kayo makakatayo rito, or hindi kayo, di ba, may mga ganon. So ganon, kinuha, no, ni Jesus Christ yung isang bata, no? At hinalintulad nga na kung hindi kayo magiging kagaya, no, ng isang batang ito, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian. No? Ano ba yung ibig sabihin na bakit hinalintulad ni Kristo na dapat maging tulad tayo ng isang bata? Siyempre, hindi naman ito yung literal talaga na kailangan maging bata ka physically, no? Bumalik ka doon, no? Physically, or pagiging isip bata talaga, no? Even doon na masarap, no? Hindi naman sinabi na literal or physical talaga na, sige, kailangan maging bata kayo. Kagaya ng pagpapaliwanag ni Jesus Christ doon kay Nicodemus, no? Yung paano po ba maging born again, na parang, teka muna, patay na ang aking magulang, no? Paano pa ako makakabalik, no? Sa womb ng aking magulang, siya po ay pumanaw na. So, hindi rin nila naunawaan ng una ng mga disciple. Amen? So, ano ba? Paano ba maging isang bata? Ano ba yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon sa umagang ito? Amen? Amen po? Pag sinabing pagiging bata, hindi ito yung asal, no? Hindi ito yung galaw, kundi yung sa puso. Amen? Heart like a child, no? I-define natin yung sa Bible, yung heart like a child is an inner character that is similar to a child. You have a great sense of wonder, curiosity, playfulness, easy joy, and trust like a child. Amen? So puntahan natin yung greater sense of wonder. Di ba ang mapapansin natin ang mga bata, namamangha sila sa isang bagay, even doon na pag binilhan mo siya ng isang laro, parang amazed siya. Di ba? Yung parang ang babaw lang ng ano niya, na parang yung the way niya ma-appreciate, no, pag binilhan natin siya ng isang bagay or ng isang pagkain, parang ito na yung pinakamasarap na pagkain. No, talagang, di ba napapansin natin yun, yung bata, amazed, and then tuwan-tuwa tayo na parang, grabe, ang sarap pala ng isang bata na parang ang babaw ng kaligayahan, di ba? Talagang, tingnan niyo yung talagang greater sense na grabe siya mag-wonder dun sa isang bagay or sa isang pagkain. Amen? Gusto ng ating Panginoon, ganun tayo, yung lagi tayong interesado. Amen? Yung parang lagi kang na-amaze na, Lord, amazed ako sa kabutihan mo talaga. Talagang, Lord, no, talagang share ko lang, hindi ko naman para palukutin. Kanina talaga kausap ko yung tatay ko, Pastor, ang lakas ko kay Lord. On that time talaga na nangyayari na, Lord, Pastor, ang lakas ko kay Lord. Alam mo, nakangiti siya, talaga siya na pinatunayan sa kanya. Talagang amazed. No, di ba ganun din ang bata na amazed siya na hindi, even doon na gusto niya yung isang bagay, and then pag naibigay sa kanya, to parang hindi ka makapaniwala na, wow, ito yung biggest surprise na talagang halikan ka ng anak mo, bobolahin ka, maglilinis, mag-aayos. Di ba ganun yung gusto ng Diyos, na maging kagaya tayo ng bata na hindi naman sinasabi maging mababaw ang kaligayahan natin, pero yung ma-appreciate natin yung mga bagay-bagay na kung ano ang meron tayo. Amen? Curiosity, di ba? Ang mga bata, no? Isang katangian ng isang bata, ito yung curious sa lahat ng bagay. No? Yung sasakyan, o kaya bumili si Kuya Zach ng Hot Wheels, no? Curious si Kuya Zach, talagang kung kailangan niyang kutkutin yung laruan, buksan, masira, para lang malaman niya kung paano gumagana to, na parang amazed. And then meron din may mga time talaga yung mga bata sa sobrang curiosity nila, pag tumalon ba siya sa hagdanan, ano bang mangyayari sa kanya? May sasalo ba? No? They don't know yung danger ahead of them.
Di ba ang mga bata, ganun na tarang tayo na yung nininervyos pag yung bata tumalon sa upuan para, di ba parang curious, ano ba kaya mangyayari pag tumalon ako dito, may injury ba ako? Di ba ganun ang isang katangian ng bata? Lalo-lalo na pag isa sa mga bagay-bagay, pag may pagkain, curious siya, ano kaya to, masarap to, no? Talagang makikita mo talaga dumating, kung kapanahunan noon, no? Pinababayaan ng magulang ang bata sa labas para ma-experience. And at the same time, pag na-injury na, ngayon, naramdaman mo na kung paano ang hindi magtsinelas, kakatakbo, di ba? Mai-injury ka. Ganun ang bata, no? Sa sobrang curiosity talaga nila, is nagdidig talaga sila para maintindihan nila or maunawaan nila yung isang bagay. Amen, yung simpleng laruan lang. Magtataka ka, hindi niya sinisira yung laruan intentionally. Naku-curious lang siya sa dal. Paano to nagsasalita? Paano to gumagalaw? Si Becca, binilang ko ng dal na maliit, natanggal agad yung paa kasi chinecheck niya bakit ganito tong na to, paano to na bakit siya gumagalaw. Di ba ganun ang isang bata? Ganun ang gusto ng Diyos sa atin, maging kagaya tayo ng bata, maging curious. Playfulness, easy joy, di ba? Sa bata, walang masyadong seryoso, no? Gusto lang niya maglaro, gusto lang niya maging masaya. No, so wag kayong magtaka, si Pastor Boji, lagi lang niya sasabihin sa atin, ano bang gusto ninyo? Ano bang yung ikakasaya natin? No, hindi para mauto tayo ng ating lead pastor. Kung baga tatanungin talaga tayo ng isang leader o ng isang magulang sa anak, ano ba yung gusto nyo na ikakasaya natin? Kasi ang Diyos natin, gusto lang naman yan, maging masaya tayo, di ba? Mag-enjoy, no? So hindi para masabi natin na boring ang church natin, mag-iisip na kanya-kanyang idea yung mga leader, no? Yung lead natin para masabing may activities tayo. Pero ang totoo nun, gusto kasi talaga niya, maging masaya tayo, maging active tayo. Amen? Easy joy, di ba? Mababaw lang ang kaligayahan. Sino rito yung easy joy lang hanggang ngayon? Di ba? Na parang konting bagay lang, di ba? Na madali kang mapatawa. Di ba? Gusto ng Diyos yun, yung parang hindi mo binibitbit, no? Yung mundo, yung bigat ng mundo na konting bagay lang, ang dali mong mapasaya. Konting problema lang, hindi mo to binababaran, kundi patuloy ka pa rin talagang masaya. Amen? Yung hindi sila yung karakter ng bata, hindi sila mahirap bigyan ng kagalakan, ng kaligayahan. Amen? No, bigyan mo lang siya ng maliit na candy o ng chocolate. Napakatuwan-tuwa na ng bata. Gusto ng Diyos maging ganun tayo. No, kaya hinahalin tulad talaga niya na kailangan maging kagaya tayo ng isang bata, hindi sa asal. Kumbaga yung galing talaga sa puso. Amen? Yung trust just, di ba? Madali talaga silang magtiwala. No? Lalong-lalo na siyempre sa mga magulang. Makikita natin ang isang karakter ng bata, no? Talagang walang ibang pagkakatiwalaan yan. Diba? Kundi yung magulang lang. Sino na rito nakatry na iwan mo yung anak mo and then sabihin mo sa kanya, wag mong gagalawin yan or wag kang aalis. Talagang hindi sila aalis, no? Sino na nagtry na ng ganun? Tapos iiyak na lang. Kasi andun lang siya, nakatayo, talagang nagtitiwala siya na yung magulang niya babalik, andyan lang yung mama niya. Halimbawa, pag nagugutom ang isang bata, di ba, hindi naman yan magpo-post sa Facebook na ginugutom ako ng magulang ko. Iiyak lang siya, di ba? Tapos ang magulang, alam niya kasi na ang magulang, na konting iyak lang niya is ibibigay naman talaga, di ba? Alam naman natin yun, lalong-lalo na sa mga magulang na dyan, di ba? Alam ng bata na kayang ipagkaloob sa kanya yung pangangailangan niya ng kanyang magulang. Amen? Amen. Ito yung gusto ng Panginoon. Yung maging tulad tayo ng bata, no? Yung hindi lang isip talaga, kailangan sa puso natin. Kasi hindi talaga tayo makakapasok sa kaharian hanggat may bit-bitin tayo, no? Hanggat kagaya tingnan niyo yung bata, talagang wala na nga, dumarating na nga yung bata, gusto lang niya pag matutulog lang yan, even doon na hindi mo nalinisan, di ba? Talagang pati yun, mag-aaway kayo, no? Maglinis ka nga, bago ka nga matulog, maglinis ka, magpalit ka, di ba? Gusto na ng talaga ng Diyos is yung heart ng bata na ang saya-saya niya, no? Even doon na ang dugyot-dugyot na ikaw, maaasar ka na lang. Pero nagtitiwala pa rin naman kasi talaga sa yung anak mo, no? Na talagang, lilinisan ako ng aking magulang. Ganon din, syempre, no? Yung bata, yung pananampalataya, yung sinasabi ko nga, yung Heaven Faith Like a Child, yung sinasabi ko nga last time na tinry ko yun isang beses si Becca, no, na nakaganon lang ako, naka-standby lang ako.
Magtatalon talaga siya dahil naniniwala siya na sasaluhin ko siya. Kahit hindi ko siya sabihin na sasaluhin ko siya, is naniniwala siya na sasaluhin ko siya. Siyempre, anak ko yun, no? Sino ba naman ang Diyos Ama, no, na gusto mapahamak ang kanyang mga anak? Amen? Diba? Yung heaven faith like a child, diba, requires putting aside our own will, diba? Kagaya nga ng sinabi ni Pastor Boji, no? Nagtitiwala lang sa Diyos. Amen? Or ganun din ang bata, diba? Talagang wala siyang ibang iisipin, kundi yung pagtitiwala lang sa kanyang magulang. Amen? No, ngayon, balik tayo. Paano ba maging dakila, no, sa kaharian ng Diyos? Di ba talagang yun nga, no, sinasabi ng Diyos talaga kanina doon sa mga disipulo niya, na ay, nako, eto na naman kayo, nagtatanungan na naman kayo, di ba? Sabi ng Diyos, no, dapat mapagkumbaba tayo. Amen? Pansin niyo ang bata. Ma-pride ba ang bata? Sino nang hanggang ngayon na hindi kinakausap ng anak, no? 'Di ba? Sino yung ganun na hanggang ngayon, no? Ang anak ba, 'di ba? Iniwan kayo, umalis sa bahay. 'Di ba? Nung napagalitan mo or napagsabihan mo or hindi mo na ibigay, no? Meron akong napanood nga na sa YouTube no, yung bata alis, may dalang bag tapos may dala niyang sword. Umalis siya. Sabi alam ni Kuya Zach, napanood niya. Sabi ng bata, I will leave you. Yung daw siya, maglalayas. Sabi ng tatay, bakit? Sabi niya, hindi mo na ako mahal. Sabi ng tatay, sabi ko lang naman, huwag ka na maglaro ng PlayStation kasi gabi na. Sabi ng bata, same pa rin yun. Sabi ng tatay, maglalayas ka, bag lang at sword ang dala-dala mo, laruan mo. Saan ka makakarating? Nakita niyo yung kaanuhan ng bata, no? Nakakatuwa sila talaga, di ba? So, ganun din, no? Talagang hindi naman ang bata, no, hanggang ngayon, pumunta sa husgado, ayoko na po maging apelyedo, ayoko na po maging wabas, ayoko na po maging bantay, no? Ayoko na po maging Crisostomo, no? Yung para bang, ikaw na mismo yung bata, magugulat ka, pupunta sa husgado, no? Ayaw ko na po maging hindi ko na po sila mahal. Di ba, pero hanggang ngayon yung bata, nakikita nyo, humble pa rin. Ganun po ang gusto ng Diyos sa atin, maging humble tayo. Amen? Sabi nga ng Diyos, para maging dakila ka, para nga, syempre, no, tayo magkaroon ng kingdom life, di ba? Para magkaroon ka ng right attitude, right relationship, saka right fellowship, dapat maging yung heart-like child. Kasi, di ba, kasi yung attitude mo, kung hindi magiging katulad ng bata, hindi talaga yan makakapasok, mahihirapan ka makipag-relasyon. Siyempre, lalong-lalo na, di ba, sa isang fellowship, no? Hindi pwede. Amen? No? Minsan nakikita niyo yung mga pastor, ano ba naman itong mga pastor na to? Pastor na itong mga to, bakit parang hindi naman namin binababa yung standard ng Diyos. Pero kailangan kasi namin minsan maging kagaya ng isang bata. Hindi para ibaba yung standard, para maabot namin. Amen? Hindi naman pwedeng sabihin, ay mga matatanda na kami, mga thunders na, hindi na kami pwedeng makipag-fellowship or makipagkulitan sa'yo. Kagaya kagabi. Amen, di ba? No? Talagang parang bumalik kami, no, sa mga pagkabata, pag-usapang mga babae sa babae, and usapan sa lalaki. Parang ang sarap talaga bumalik, no, sa pagiging bata na nagkikwentuhan tayo ng mga nakaraan. Wala po akong sasabihin, wala makakalabas, naka-live tayo. Asaya, di ba? Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na wholeheartedly, no, 'di ba, ang isang bata, no, talagang nakadepende lang 'yan sa kanyang magulang, 'di ba? No, sino ba rito na si Zigzig na hindi na siya didepende sa magulang, siya na ang magsasaing, siya na ang magluluto, siya na magpapalit, 'di ba? Hanggang ngayon pa rin naman, 'di ba? No, talaga kaya gustong-gusto ng Diyos, no. Hindi naman sinabi na tayo bilang isang mga adult na, no, na kailangan hanggang ngayon nakadepende. Ang inaano po ng ating Panginoon dito is yung maging kagaya tayo ng bata, yung puso ng bata na talagang nakadepende sa ating Panginoon, nakarely, di ba? Sino ba naman na tayo, no, na gustong-gusto natin bilang sa mga magulang na yung anak natin, no, na gustong-gusto mo nakarely sa atin. Pag madaling araw nga, nung una parang nagagalit ako, ginigising ako ng anak ko, Papa, Dede. Parang, pero nung tumagal-tagal,
talagang ang sarap pala no, na ginigising kayo yung sila Ate Casey. Parang ang sarap pala ng ganun, no? Welcome Pastor Boji, malapit ka na ulit. And then Kuya Kyle. So yung gigisingin kayo, kami nila Kuya, nila Pastor JC, talaga ngayon na, dumaan na. But ang sarap, no, na ganun pala, no, na yung ramdam mo, yung isang bata is nakarely sa'yo. And then ganun din tayo bilang isang mga kingdom people. Nakarely tayo doon sa ating Panginoon. And heart like child, ganun din sa relationship. Dapat yung bata talaga, no, tayo, no, may makatatay, no, Pastor Boji, Mami Tess, no, nandito sila Mami Tess and Pastor Obet, sila Bishop. Para kaming ganun na parang konting ano lang tatakbuhan namin sila. Ngayon si Pastor Boji na yun. O so wag kayong mahihiya. Diba? May mga paalala, no, ni Pastor Boji. Pag may mga pinagdadaanan tayo or mga sitwasyon, maging kagaya tayo neto, heart like child. Huwag kayong mahihiya. Ang anak ba, kung iisipin niyang mahiya siya sa magulang, kung iisipin niya yun, ay nakakahiya naman lumapit sa tatay ko. Baka ano ko neto, ipagchismis ako neto, or baka hindi niya ako tanggapin or hindi niya na ako patawarin. Ganun na paalala ni Pastor Boji, no, ng ating tatay din Bishop. Huwag kayong mahihiyang lumapit. Amen? Kasi kung talagang gusto natin makapasok sa kaharian ni Diyos, kailangan magkaroon tayo ng humbleness. Amen? Yung magpakumbaba talaga tayo. Ganun ang bata, hindi niya iniisip yung pride. No? Amen? Hindi niya iniisip kung ano yung sasabihin ng tatay niya, ang kanya, sasabihin lang niya, tay, may sugat ako, tay, nadapa ako, nanay, ganito, kailangan ko ng gatas. Diba? Amen? Amen po? Right fellowship, masaya yan. Siyempre, yan ang gustong-gusto ng mga bata. No? Yung gusto lang makipaglaro. No? Napansin natin dito, no? Hindi lang napansin, talagang madalas to. No? Right fellowship. Kung may heart like child ka, tingnan nyo yung mga bata, nag-aaway sa isang laruan. Kagabi, si Becca umiyak, tapos kay Kuya Zigzig. Ang babaw lang, no? Pero mamaya-maya, magkatabi na naman sila ulit. No? Naglalaro na naman. Ganun yung gusto ng Diyos. Amen? Na tayo, normal yan eh. Even though talaga dadaan tayo sa may mga konting away-away. Ang importante kasi rito yung right fellowship eh. No, yung konting away lang, hindi na natin kailangan mamaya magkatabi na ulit. Di ba? Konting hindi pagkakaunawaan lang, lapit na kaagad, yung isa magpapakumbaba. Oh. Amen po? Talagang ang sarap na tayo yung isang maging kagaya ng bata. Di ba? Sabihin nga natin sa ating mga katabi, heart like child. Sabihin nga po natin, yan. O, sabihin din natin yan siyempre sa mga partner natin. Nako, pag alam nyong may mga sitwasyon na, no, pwede pala natin sabihin yun, no, heart like child. O, pag hindi ka na pinaglulutuan, heart like child. O, pag hindi ka na hinahandaan ng baon, heart like child, no. Pag ikaw naman mainit ang ulo mo, sasabihan ka ng misis mo, heart like child. O, di ba? Hindi natin pwede sabihin na lahat tayo ay makakapasok na ngayon na, no? Even do itong mga disciple nga, no? Nasa proseso tayo lahat. Amen? Amen po? Kaya huwag natin antayin na tayo magtatanungan na, paano po ba makakapasok dyan sa, ano na yan, sa kaharian ng Diyos? Kailangan maging heart-like child tayo. Amen po? Ganun ang gusto ng Diyos. Ngayon, isang question, no? Saan ba tayo nagkakaproblema? Ito na, problema na. Tanungin natin ng ating katabi, what is the problem, my friend? Problem, my friend, di ba? Di ba hanggang ngayon kasi talaga, no, may problema talaga. Kasi kung walang problema, di ba, walang hiwalayan, di ba? May problema kasi may hiwalayan. Ngayon, yun doon tayo nagkakaproblema. Dito yan mapupunta, no? What is the problem, my friend? Kasi masyado na tayo nag-grow, di ba? Uulitin ko, lalong-lalo na siyempre no, sa atin, mga Kristiyano. Kaya gustong-gusto ng Diyos na tayo bumalik, no? Sa pagiging hinalin tulad tayo na isang bata. Kailangan kasi talaga maging kagaya tayo ng isang bata kasi masyado na tayo nag-grow, no? Tumanda or umiidad na, masyado na tayong umidad, no? Tanungin nga natin mga kasama natin, mga katabi natin, ilan taon ka na? Ops, pero wala sasagot. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? O, wala sasagot ha. Masyado na tayong nag-grow, no? Masyado na tayong umidad, no? 22, no? Sabi. Kaya nga sabi ng Diyos na binabalik tayo na maging tulad ulit ng bata. Kasi pag bata ka nga, no, madali kang sumunod. Ibig sabihin, madali kang makakapasok sa kingdom of
heaven, di ba? Ang tinutukoy natin, Panginoon, dito yung inner character mo, dapat is maging kagaya ng isang bata. Yun nga yung sabi ko kanina, ang nagiging problema po kasi is yung masyado tayong nag-grown na, no? Ano ba yung disadvantage, no? Pag masyado tayong nag-grow, no? Masyado tayong umidad, no? Di ba pag umiidad na, no, ang isang bata, di ba parang dumarating na yung time na ayaw na niyang magpaturo, di ba, no? Ayaw mo na nalalambingin siya, no? Ayaw na niya magpalambing, no? Gusto niya bumukod na ng higaan, even though, di ba, parang hindi mo pa kaya, wala ka pa trabaho, pero parang ang pakialam niya, ang pakiramdam niya is pag nag-grow na siya is gusto na niya na sarili niya, no, na desisyon. Kailangan may sarili na akong kwarto, kailangan may desisyon na rin ako sa kung paano ko manamit, kung anong gusto ko, kung anong kakainin ko. Ganun ang nangyayari ngayon. Kasama tayo doon bilang isang mga Kristiyano. Di ba, nagiging self-pleaser na, no? Pag masyado ka na nag-grow, no? Pag masyado ka ng maraming alam, nagiging man-pleaser ka na, di ba? Nakakalimutan, no? Kadalasan kasi nakakalimutan natin kung sino yung nag-create, no? Nakakalimutan talaga natin kung saan tayo galing. Even to yung magulang natin, nakakalimutan na natin. Amen? Bago tayo pumasok syempre sa spiritual, maraming mga halimbawa, no? Sino ang madalas na mananonood ng tulpo rito? Di ba? Napapanood natin yung mga magulang, no? Dinidemanda, minumura. Di ba? Parang ang sakit nun, no, na makita mo yung magulang mo, yung pinanggalingan mo. Is talagang tinulpo mo pa, pinatulpo mo pa, di ba? Talagang pinamukha mo pa. Pero tingnan nyo naman yung nangyari, bumabaliktad, di ba? Hindi lang sa, syempre, ganun din, syempre sa church. Di ba? Talaga namang, dito, no, pag masyado na tayo nag-grow, nakakalimutan na natin magpa-submit. Amen? Pag masyado na tayo nag-grow, kaya nga ang labanan dito, no, sa church, it's not about pagalingan, makapagdala ka dito ng 500 gifts, 300 talents, no? It's not about napaka-ganda na ng lagi sinasabi ni Pastor JC ito na ikaw na pinakamaganda ng boses dito, pinaiyak mo na lahat ng instrument, gitara, drums. Di ba? It's not about like that. Kundi yung pagiging humble natin, no? Amen? Yung pagpapasubmit natin. Di ba? Amen po? Kaya ingat tayo, no? Maging maingat tayo doon sa pag-grow natin, no? Sa i-edad natin. Tanggapin man natin, talagang physically talaga, i-edad talaga tayo. Darating talaga doon yung time na magiging senior talaga tayo. Kung dati junior high ka, ngayon senior high ka na, darating talaga ang panahon, magkakaroon ka ng dual citizen. Amen? Magkakaedad talaga tayo. Yung inaano po natin dito is yung masyado na tayo nag-grow, no? Nakakalimutan na natin na yung creator natin, dapat doon tayo dumidepende. Nakakalimutan na natin na dapat doon tayo humihingi, no? Doon tayo lumalagay, no? Amen? Doon tayo talagang sabihin natin yun, doon tayo ano ba tawag doon? English, Tagalog na lang. Doon tayo napapadalas sumisilong, amen, sa ating Panginoon. Di ba pag may sarili na tayong kakayanan, parang sariling diskarte ko na to, sariling decision ko na to. Tapos pag nagka-problema, tawag ulit sa mga magulang, di ba? Sino rito yung hanggang ngayon, di ba, yung pag may konting problema, naaalala nyo yung mga magulang nyo, no, tatawagan talaga natin. Ganon din tayo bilang sa mga Kristiyano. Gusto kasi ng Diyos, no, na tayo sa Kanya didepende, lalong-lalo na sa mga problema. Kaya tingnan nyo, yung iba talaga kay tulpo na tumatakbo, no, pinapatulpo yung mga magulang. Meron din naman mga talagang nakakalungkot man, no, mga anak talagang pag medyo may mga Alzheimer's na yung mga magulang, talagang pinapadala na sa home for the aged, no, talagang pinapaalagaan na sa iba. Pero dito makita mo talaga yung isang bata na attitude na gustong-gusto talaga nila, nakadepende sa magulang. Kaya delikado, no, ay yung pag-grow natin. Pag hindi natin nabantayan or na talagang natutukan, hindi na natin mamalayan, hindi na tayo dumidepende sa Diyos. Dumidepende na tayo sa sarili nating kakayahan. Kaya gustong-gusto ng Diyos, bumalik kayo, no, sa pagkabata, no, hindi lang physical, hindi lang asal, but yung heart natin. Amen? Sabi nga no ni Pastor Boji, not my will, Lord, your will. Dapat laging ganun. Not my will, your will, di ba? Kasi pag medyo umidad na talaga tayo, may time talaga na yayabang tayo. Aminin man natin, may pride talaga tayo. Hindi talaga makawala yan. Tingnan mo, no?
Noong time na nagtatanong sila doon kay Jesus Christ kung sino ba makakapasok na pag-aralan natin sa Luke, nagpapataasan na sila, no? No, yung mga disciple na nakakamangha na naman sila. Ay, di, teka muna, ako ang unang tinawag, no? May ganun ba sa disciple na kung sino yung unang tinawag, yun ang magiging leader? No, kung sino yung maraming attendance at walang absent, yun ang pipiliin, no? Yun ang pinakadakila. Ganun ba ang Diyos natin? Ganun din dito sa church. Amen? Hindi, it's not about yung gusto mo, sarili mong style, very active ka, complete ang attendance ka, pero hindi tayo nagpapasubmit. Diba? Gusto mo, tumugtog ka lang, pero hindi ka uma-attend sa mga Bible study natin, sa devotion natin, spiritually. Amen? Napakagaling mo sa talent, pero hindi ka nagpapasubmit sa aral ng Diyos, no? Yun ang pinakamahirap dito. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay maging isang kagaya ng bata, lalong-lalo na, syempre, yung heart natin. Amen? Masyado na tayong umiidad, di ba? Masyado na lumalaki, no? Yung adulthood natin, hindi na naka-inline sa kaharian ng Diyos, no? Kaya tingnan nyo, nakakalungkot ang world ngayon, no? Para kumita, no? Hindi na pala trabaho ang labanan ngayon. Di ba? Social media na lang ang labanan. Ang dami ng kaparaanan ng kaaway. Pero hindi siya naka-inline doon sa, isipin mo, magpo-post ka ng malalaswang hindi magandang content, tapos asawa mo pa, partner mo pa, no? Yung ipaprank mo. Ito ba yung naka-inline, no? Na adulthood sa kaharian ng Diyos? Di ba hindi? Kaya tayo mga mapalad tayo mga kapatid, nakakarinig tayo ng mga ganitong salita. Amen? Pag sinabi pong maging katulad ng bata, it means we need a conversion. No? Kailangan mag-transform. No? Sabi nga po doon, kailangan magbago, no? Bumalik na tayo ulit. Amen? Doon sa heart-like child, mga kapatid. Amen? Yung handang magpakumbaba. Diba? Pag sinabi ng siyempre ng magulang, anak, ikakapahamak mo yan. Dapat tayo makikinig din. No? Ganon ang trabaho ng leader natin. Masakit, mahirap, masakit sa ulo. Kaya tingnan niyo, ang umiidad na talaga rito si Pastor Boji. Hindi natin maididin na. hindi lang puting buhok ang naano sa kanya, parang nagkakarde. So, tingnan niyo yun. Huwag niyo masyadong, hindi pa matanda si Pastor Boji kasi walang puting buhok. Pero iba-iba kasi ng epekto yan. I love you, Pastor. Kayo, iniisip nila kayo. Oh, oy, si Pastor JC, nakita ko may puting buhok. Pero hindi pala yun ang basehan ng umiidad. Amen? Amen po? Kaya mahalin natin, especially ang ating mga magulang, di ba? Mahalin natin ang ating mga kuya, ate, yung mga nakakatanda sa atin. And lalo siyempre sa iglesia natin, mahalin natin yung leader, no? Hindi ko pinopromote na mahalin yung si Pastor Boji. Hindi, ito kasi talaga kailangan maging humble ka muna sa Diyos magpasubmit ka sa Diyos. And then automatically kasi yan, magpapakumbaba ka na rin sa tao and then sa leader. Amen po sa magulang nyo. Hindi mo kasi pipipwedeng sasabihin mo lang, nagpakumbaba na nga ako kay Pastor JC. Tapos kay Pastor JC lang. O, paano naman yung sa Diyos? Di ba? Siniselect mo, may sarili ka ng style and definition ng pagpapakumbaba. Kaya nga kailangan ma-check natin yung problema. No? Masyado na tayong umiidad. Hindi lang physically, but yung ating puso at isipan, talagang masyado ng umidad. Hindi na natin namamalayan yung adulthood natin, yung ating pagtanda, ay hindi na naka-inline sa kaharian ng ating Diyos. Amen? So makapagbukas po tayo sa James chapter 4 verse 10. Sabi nga rito, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Di ba? Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Di ba? Kailangan nga, sabi ko kanina, magpaka-humble tayo sa Diyos, hindi sa tao. And then He will lift you up. No? Kailangan sa Diyos muna, hindi lang pwedeng sa tao lang talaga physically. Kailangan sa Diyos. And then automatically, syempre, kakausapin ka ng banal na spirito, magpapakumbaba ka. Especially sa ating mga leader. Amen? Amen po. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng humbleness? Humbleness. Amen? Hindi mo pinapalagay yung sarili mo na mas mataas ka kaysa sa iba. Di ba? You are not degrading the other people and put yourself on high. Minsan, no, pag masyado tayong mataas, no, hindi na natin nakikita yung nasa baba, no? No, or ayaw nating tingnan na yung, ayaw mo nang, nandito na ako sa taas, ayoko na ulit maranasan
yung naranasan ko dati. No, parang nakalimutan mo na, no, or sinadya mo na talaga na hindi ka na, ayoko na, no, ayoko nang makipag-fellowship sa kanila, no, bababa sila, mataas na ako. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng humbleness ng ating Panginoon. Kailangan ilagay, di ba, natin ang ating sarili, lalong-lalo na syempre doon sa mga katayuan nila. Amen? So, makapag-box din po tayo ulit, no, sa Colossians chapter 3, verse 12 to 13. Therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, bihisa mo, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Kita nyo yung mga bata, no? Talagang konting away lang, mamaya, hindi na nila kailangan magsabi ng patawarin mo ko sa aking mga nagawa. Pero yung makikipaglaro na sila ulit, doon sa nakaaway nila. Nakikita po natin yun mga kapatid. Hindi nila ginagawang big deal. No, yung hindi nila para bang tayo na lang yung matatawa yung mga tao nakapaligid sa kanila. Ano ba itong mga ito? Mag-aaway, mag-aagawan. Tapos mamaya share na naman sila. Gusto ng Diyos yung ganun no? Yung humble, humility, gentleness, and patience. No? Handa silang magpatawad, no? Yung mga bata. No? Talagang hindi nila iniisip, hindi nila nilalagay sa puso na pag itong isa na to, hindi ako pinanlaruan, hindi ko na to kaibigan. Hindi na ako makikipag-fellowship dito. Meron bang ganun dito, mga kingdom people, na pag hindi tayo nabigyan di ba? Wala na tayo doon dapat, di ba? Amen? Amen po? Amen. Di ba? Damitan natin syempre na damit pang bata ang ating puso. Amen? Huwag lang sa asal. Kailangan pag ikay nasa kingdom life na, no? Sa kingdom people na, dapat makita talaga sa atin. No? Kaya nga sinasabi ko last time, nagpaalala ko sa isang kapatid, it's not about yung marami kang memory verse, it's not about, kailangan may apply natin ito, kaya nga maging katulad, di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na i-memorize nyo ang mga verse na to. Maging katulad, it means talaga yung inner life natin. Amen? Hindi lang by physical, yung pamumuhay natin bilang isang bata. Amen? Humbleness, no? Isa pang ibig sabihin ng humbleness, acknowledge God as Lord and Savior and obey His law and obedience to His word. Hindi lang pwedeng in-acknowledge mo si Lord na Savior, pero ang Lord mo naman is si Taning o yung mundo. Di ba? Hindi pwedeng tinanggap mo nga siyang Savior, pero doon ka naman, di ba, nakikipag-fellowship sa kaaway, di ba? Hindi pwede yung ganun. Amen po? Kaya maganda na maunawaan natin kung bakit inalimbawa, no, naging inihalin tulad ni Jesus Christ para tayo makapasok sa kaharian is maging kagaya tayo ng isang bata. Amen? Amen po, no? Di ba naranasan na ba natin na yung time na tayo yung parang short, no? Tapos may mga kapatid na talaga may nagbibigay sa atin, di ba? Ang sarap na tayo naman yung mga bata, no? Lagi natin sinasabi na sharing is caring, sharing is caring. No? Sino yung dito yung lagi nagpapaalala sa kanilang mga anak na, lalo na dyan sa mga online, no? Na tinuturuan natin na mapagkumba pa palalo yung mga bata. Sharing is caring, di ba? Kagaya dito sa atin, sa iglesia. 'Di ba? Hindi na kailangan no na statistics pa no kung kailangan tulungan ka o hindi. Tutulungan ka talaga ng church, hindi na kailangan pagdebatehan pa, no? Basta tayo may pusong mapagkumbaba lang. Amen? Ang church laging bukas ang pintuan niya ng mga leader natin. Handa tayong kausapin. Amen? Amen po? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Ang gusto ng Diyos yung magiging humble ka, yung maunawaan mo yung kalagayan, siyempre, ng ating kapwa. Hindi yung ang taas natin magsalita, no? Parang hindi tayo dumaan doon sa pinanggalingan na yun. No? Meron dito no, yung humility. Dito naman tayo sa humility. I-ano natin yung acronym niya, yung H. Humble yourself before God. Magpasambit ka sa Diyos, di ba? Huwag kang maging God pleaser. Di ba? Sa Kanya ka lang dapat dumipende. Yung letter U. Understand others' needs or situation or condition. Diba? Dapat lagi nating maunawaan. Uunawain natin, no, hindi pwedeng tayo rebuke lang ng rebuke din. Hindi lang pwedeng nakita mo lang si kapatid, may ginagawa na, no, kaya ang ganda, no, nabubuksan tayo, hindi lang pwedeng may nakita tayong pagkakamali. Hindi na rin natin kakausapin, parang
tatablahin na rin natin, no? Or hindi tayo mismo, no? Baka tayo rin, i-check din natin. Baka tayo rin, akala lang natin. Ganito, hindi na tayo mahal, pero totoo, mahal ka. O, mahal na mahal ka ng mga kapatid, no? So, dapat maging ganun tayo. Maunawaan natin, understand, di ba? Yung isang sitwasyon or condition. Meek, gentle, di ba? Mahinahon ka, di ba? Hindi dapat ora-orada, no? Hindi pwedeng dapat sigaw ka ng sigaw, no? Dapat malumanay ka, no? Yung mahinahon, gentle ka lang, no? Tayong mga kingdom people, dapat ganun lang tayo, hindi pwedeng, no? Lalong-lalo na siyempre sa mga desisyon, no? Hindi pwedeng ora-orada. Immovable, no? Not able to stand firm. Sabi ko nga po kagaya kanina, na isang kagaya ng bata, no, kahit anong gawin mo, no, ang bata, walang ibang ano niya, kundi magulang lamang niya. Lovable, yan. Dapat, madali kang ibigin, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, madali ka bang ibigin? Diba? Dapat lagi tayong ganun, madali tayong ibigin. Amen? Ibigin as kapatid, ha, mga kapatid. Oh. Madali ka bang ibigin? Dapat, di ba yung isang bata, no, karakter ng bata, pag nakita mo, cute na cute ka sa kanya, tapos pag ina mo yung bango-bango naman itong baby na to, yung gusto ng Diyos din yung maging ano tayo eh, yung amoy ng bata. Di ba ang bata, yung baby, gusto natin, inaamoy yung amoy nila na ang bango-bango. Di ba? Gusto ng Diyos yung ganun, yung madali tayong ibigin. Hindi yung parang pag nakita ka, sabi nga ni Pastor Boji kagabi, yung parang gusto mo pa wag natin tuloy. Gusto mo pa di ba? Dapat yung kaibig-ibig ka, kapatid. Yung para pag nakita kayo, talaga blessed na blessed yung araw ko, nagsa-sunshine yung effects, di ba? Dapat ganun tayo, madali tayong ibigin. Amen? Ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Yung bata na pag nakita, tingnan nyo yung may event, di ba? Sila Becca, yung mga bata, mas gusto nilang pansinin yung bata kaysa doon sa nanay or sa tatay. Ang cute naman ng baby mo. Hindi, yung tatay sa kayong magulang, hindi na napansin. Di ba? Ang magkaibigan yung tatay sa kayong nanay. Pero ang napapansin yung bata, kasi yun yung kaibig-ibig. Ganun yung gusto ng Diyos sa atin. Dapat kaibig-ibig tayo. Amen? In relation, di ba? Connected to sa blood or marriage by blood, di ba? Take in na tayo. Sabihin nga natin, take in na tayo kay Lord. Take in na tayo, di ba? Huwag na tayong, di ba, magtutu-timer pa sa ng kaaway, hindi sa taning. Take in na tayo, in relation na tayo, dapat bilang isang mga Kristiyano, mga kingdom people. In relation na dapat yung status natin, hindi lang sa Facebook. Dapat ganun din sa Diyos. In relation na tayo. Hindi na pwedeng, sabi ko nga kanina, si Lord lang yung Savior mo, tapos yung Lord mo si Taning. Kailangan pag sinabing in relation na tayo, di ba? Kailangan makita sa atin yung pamumuhay natin na tayo in relation, di ba? Sa isang marriage couple, ang nag-identify na sila in relation din, di ba? Sa wedding ring. Dapat ganun din tayo pag namumuhay. Amen? Sa letter T, teachable. Nako, eto na. And transform, di ba? Mind, or heart teachable spirit, di ba? Ang mga bata, madali silang turuan. Pero pag yung mga matatanda na, yung masyado nag-grown na, parang hirap na tayong turuan, no? Even do yung mga bata na hindi nila agad ma-catch up, pero parang gustong-gusto mo silang turuan. Yung parang eager na eager. Pero pag yung masyado nang may edad na yung tinuturuan mo, or minsan, titingnan pa natin yung katayuan nila. Ay nako, presidente ito ng isang kumpanya, parang ang hirap ata turuan nito. Saka minsan, ayaw pa natin magpaturo, no? Dahil we define ourselves, manager ako, hindi mo ko dapat turuan. Diba? Karpentero ka lang. Ganun, no? Ginanon mo si Jesus Christ, no? Karpentero ka lang, hindi mo ko pwedeng turuan. Graduate ako ng engineering. Diba? Pinakita mo pa yung certificate. Dapat ganun tayo. Teachable heart tayo. No? Ready tayo mag-transform ng ating mind. Diba? Yung heart natin, teachable spirit. No? Pag sinabing teachable na heart, no? Hindi pa pwedeng lagi kasing haplos lang si Pastor Boji. Kailangan may mga rebukan din. Puro si Pastor Boji yung sample, no? Diba? Ganun din ang mga leader natin. Mga magulang, mga kuya, mga ate. Diba? Masakit talaga magmahal, mga kapatid. Masakit magmahal, ganun ba yun? Para may nag-react ako, huli. May nag-react ka, hindi. Ganun, masarap magmahal, mga kapatid. Pero kung ang puso natin mapagkumbaba, di ba? Masarap ang puso natin mapagkumbaba, no? Handang magpaturo, handang magpabago, kagaya ng bata. Tingnan niyo yung bata. Ang bata, kahit pagalitan mo yan, or minsan mapalo mo pa nga, tingnan niyo, di ba? Mamaya yayakapin ka.
Mami, Papa, Dede. Oh, inano mo na yun, ha? Pinagalitan mo na yun. Ganun ang gusto ng Diyos, yung heart natin. Hindi ba pwede na tinuturuan tayo yung anak natin, pinagsabihin natin, bawal yan. Ikakapahamak mo yan. Papaluin na lang kita kaysa mapahamak. You're not my family anymore. Ganun si Becky. You're not my family anymore. Tapos mamaya-maya, I'm hungry, I need food, Papa, Mami. O, di ba? Ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Naiintindihan po natin mga kapatid, handang magpaturo. Kaya nga ang sarap po no, na makita natin ang ating Diyos na hinahalin tulad, gusto niya maging, kung gusto niyo pong makapasok sa kaharian ng ating Diyos, is yung maging kagaya tayo ng isang bata. Yung heart natin, teachable heart, no? Yung puso natin, yung isipan natin, hindi po pwede kasing idea mo, style mo. Kailangan idea, kingdom's idea, and style ng ating Panginoon. Amen? Hindi po pwedeng magpupuri tayo rito na sarili mong passion ang masusunod, no? Hindi, kailangan ganito ang passion ko, Korean ako habang nagpe-praise and worship, or butas-butas yung mga pantalon ko, no? Naaalala ko talaga yung tatay natin na, lahat ng mga tatayo dyan, ikaw, wala kang necktie. Diba? Dapat, pag handa ka magpaturo, tatanggapin natin yun, kagaya ng isang bata. Amen? Yield, di ba? Dapat marunong ka mag-give way, no? Tayo, alam natin yung mga nagdadrive, no? Sa mga runabout. O kaya doon sa mga signal na alam natin hindi siya consistent. Di ba? Tayo nag-give way tayo, madalas tayo nag-give. Ganun din. Yung mga bata, no? Pag may mga laruan sila, pansin nyo, si Ate Ella, talagang pag may kinukuha si Becca or si Ate Pao, binibigay na lang niya yung laruan, di ba? Nakapapansin natin, ganun din tayo, no? Mag-give way din tayo. Hindi pa pwedeng laging isa lang. Dapat dalawa pa rin kayo naggigible. Dapat flexible tayo, no? Mga kingdom people. Yung bata, ganun na ganun yun. Flexible na flexible yan. Ang mga bata. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila maunawaan kung paano maging born again, kung paano yung sinasabi ng ating Panginoon na maging kagaya ng bata. Ito po, yun hindi yung sinasabi maging isip bata tayo, bumalik tayo sa pagiging isip bata. Kumbaga yung puso natin, yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Na maging isang kagaya ng bata. Amen? Kaya sa araw na to, maganda no, ang puso natin is bukas magpaturo, magpatama, no? Hindi naman tayo walang perpekto rito, no? Pero handa tayo magpaturo. Kami rin mga leader dito, tinatawagan namin siyempre ang aming mentor, no? Handa kami magpaturo, handa kaming humingi ng advice. Kasi kailangan namin maging isang kagaya ng bata kasi hindi kami pwedeng magtumayo rito and then hindi nyo kami makikita na nagpapakumbaba. Diba? Hindi nyo kami pwede nyo kami i-charge, no? Si Pastor Boji, paano mo naman i-approach yan? Hindi nga marunong magpakumbaba yan. Utos lang na utos si Pastor Jacob, ang sungit-sungit. Pero nababago tayo, no? Natatransform talaga tayo kasi nauunawaan natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. So, conclusion na tayo. Amen. Sino excited sa conclusion? Wala. Mas maganda yan. Wala. So, habaan pa natin, Pastor. Mapagbukas po tayo sa Matthew 11:29. Basahin ko po. No? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Diba? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Tingnan nyo, even to si Jesus Christ. Di ba? Kaya gustong-gusto talaga niya yung mga bata, no, ang ating Panginoon. Napaka palad natin na may Diyos tayo mapagkumbaba. Di ba? Yung mababa ang loob, di ba? Yung gentle, di ba? Isipin mo, even doon na pinapako siya, binabato na. Pero tingnan mo, di ba, patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kita niyo yung Diyos natin. Ganun na ganun din bilang sambuhay Kristiyano, lalo na siyempre sa mga naka-online dyan. Humble heart lang, no, na kagaya ng isang bata. Na hindi mo kailangang i-pressure, no? Hindi ko sinasabi maging kagaya tayo ng isip bata. But yung inner character po natin, lalong-lalo na sa mga kingdom people, na dumadaan tayo lahat, no? Walang exemption, walang exception dito, even though mga leader talagang dadaan dyan sa mga ganyang test. But yung handa ka bang magpakumbaba, kagaya ng isang bata na sinasabi ng ating Panginoon. So sa araw na to,
sa umagang ito, yun lang ang mensahe ng ating Panginoon na maging kagaya tayo ng isang bata, childlike, di ba? Maging kagaya tayo ng bata na hindi mo kailangang i-pressure dahil alam mo na ibibigay sa'yo ng Diyos sa pangangailangan. Hindi mo kailangang problemahin yung problema dahil may solusyon ng Diyos na nakalaan dyan. Hindi mo kailangang hanapin sa iba yung pangangailangan mo, yung aral and knowledge and wisdom dahil nandito lamang. Amen. Kaya napakahalaga po na tayo'y handang magpaturo yung ating puso bukas no na tumanggap no ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, take my yoke, 'di ba? And learn from me, no? Learn from me, no? Saan ba natin maririnig no yung salita ng Diyos? Saan ba natin 'to matututunan? Di syempre dito no sa pagdalo natin sa mga ganitong gawain, yung pakikipag-fellowship natin, pakikipag-right attitude natin, 'di ba? Yung pakikipag in relationship natin, right relationship natin, may kalakipin na dapat na may puso tayo na kagaya ng isang bata. Maging kagaya tayo ng isang bata. Amen? So yun lamang po at maraming salamat. Palakpakan po natin, Panginoon.